Egypt, bansang matatagpuan sa hilagang silangang sulok ng Afrika. Ang puso ng Ehipto, ang lambak at delta ng Ilog Nile, ay tahanan ng isa sa mga pangunahing sibilisasyon ng sinaunang gitnang silangan at, tulad ng Mesopotamia sa malayong silangan, ay ang lugar ng isa sa pinakamaagang lipunang urban at literate sa mundo. Ang Pharaonic Egypt ay umunlad sa loob ng mga 3,000 taon sa pamamagitan ng isang serye ng mga katutubong dinastya na sinalsal ng maikling panahon ng dayuhang pamamahala. Matapos masakop ni Alexander the Great ang rehiyon noong 323 BC, ang urban Egypt ay naging mahalagang bahagi ng Hellenistic na mundo. Sa ilalim ng dinastyang Griego na Ptolemaic, umunlad ang isang advanced na literate society sa lungsod ng Alexandria. Ngunit ang ngayon ay Egypt ay nasakop ng mga Romano noong 30 BC. Nanatili itong bahagi ng Republika at Imperyo ng Roma, at pagkatapos ay bahagi ng kahalili na Estado ng Roma, ang Imperyong Byzantine, hanggang sa pananakop nito ng mga hukbong Arabo na Muslim noong 639, 642 C. Hanggang sa pananakop ng mga Muslim, ang mahusay na pagpapatuloy ay naglalarawan ng buhay sa kanayunan ng Egypt. Sa kabila ng hindi katugmang etnisidad ng magkakasunod na naghaharing grupo, ang kosmopolitan na kalikasan ng mas malalaking sentrong urban ng Egypt, ang wika at kultura ng mga rural, agraryong masa, na ang buhay ay higit na nasusukat sa taunang pagtaas at pagbagsak ng Ilog Nile, kasama ang taunang pagbaha, bahagyang nagbago lamang sa mga siglo. Kasunod ng mga pananakop, ang kulturang tagalungsod at kanayunan ay nagsimulang magpatibay ng mga elemento ng kulturang Arabo, at kalaunan ay pinalitan ng isang katutubong Arabic ang wikang Egyptian bilang karaniwang paraan ng pasalitang diskurso. Bukod dito, mula noong panahong iyon, ang kasaysayan ng Egypt ay naging bahagi ng mas malawak na mundong Islamiko, at kahit na ang mga Egyptian ay patuloy na pinamumunuan ng mga dayuhang piling tao, maging Arabo, Kurdish, Circassian, o Turkish, ang kultural na kapaligiran ng bansa ay nanatiling Arabe. Ang Egypt sa kalaunan ay naging isa sa mga sentro ng intelektual at kultura ng mundo ng Arab at Islam. Isang katayuan na ang mga sultan ng Mamluk ng Egypt, kung saan umunlad ang bansa sa loob ng maraming siglo, ay nagtatag ng isang pseudo-caliphate ng kahina-hinalang pagiging lehitimo. Ngunit noong 1517 natalo ng Ottoman Empire ang mga Mamluk at itinatag ang kontrol sa Ehipto na tumagal hanggang 1778 nang pinamunuan ni Napoleon ang isang hukbong Pranses sa maikling pananakop sa bansa. Ang pananakop ng Pransya, na natapos noong 1801, ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang isang kapangyarihang Europeo ay sumakop sa Ehipto, at nagtakda ito ng yugto para sa karagdagang paglahok sa Europa. Ang estratehikong lokasyon ng Egypt ay palaging ginagawa itong hub para sa mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng Afrika, Europe, at Asya. Ngunit ang natural na kalamangan na ito ay pinahusay noong 1869 sa pamamagitan ng pagbubukas ng Suez Canal, na nagkokonekta sa Dagat Mediteraneo sa Dagat na Pula. Ang pag-aalala ng mga kapangyarihang Europeo, ibig sabihin ang France at United Kingdom, na mga pangunahing shareholder sa kanal, na pangalagaan ang kanal para sa estratehiko at komersyal na mga kadahilanan, ay naging isa sa pinakamahalagang salik na nakakaimpluwensya sa kasunod na kasaysayan ng Ehipto. Sinakop ng United Kingdom ang Egypt noong 1882 at patuloy na nagkaroon ng malakas na impluwensya sa bansa hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, 1939, noong 1952, isang kudeta militar ang nagluklok ng isang revolusyonaryong rehimen na nagsulong ng kombinasyon ng sosyalismo at pan-Arab na nasyonalismo. Ang matinding pampulitikang retorika ng bagong rehimen at ang pagsasabansa nito sa Suez Canal Company ay nagbunsod sa Suez Crisis ng 1956 na nalutas lamang sa pamamagitan ng interbensyon ng Estados Unidos at Unyong Sobyet, na ang presensya sa rehiyon ng Mediterranean pagkatapos noon ay nagpapanatili sa Ehipto sa internasyonal na pansin. Sa panahon ng Cold War, ang sentral na papel ng Egypt sa mundong nagsasalita ng Arabic
ay nadagdagan ang geopolitical na kahalagahan nito habang ang nasyonalismo ng Arab at inter-Arab na relasyon ay naging makapangyarihan at emosyonal na puwersang pampulitika sa Middle East at North Africa. Pinangunahan ng Egypt ang mga Arab states sa isang serye ng mga digmaan laban sa Israel, ngunit siya ang una sa mga estadong iyon na nakipagpayapaan sa Jewish state na ginawa nito noong 1979. Ang otoritaryan na sistemang pampulitika ng Egypt ay matagal nang pinangunahan ng Pangulo, ng naghaharing partido, at ng mga serbisyong pansiguridad. Sa mahigpit na paghihigpit sa aktibidad ng politika ng oposisyon. Ang mga dekada ng popular na pagkabigo ay umusbong sa mga demonstrasyon ng masa noong 2011. Pinilit ng pag-aalsa si Pres. Hosni Mubarak na bumaba sa pwesto na iniwan ang isang konseho ng mga opisyal ng militar sa kontrol ng bansa. Ang kapangyarihan ay inilipat sa isang inihalal na pamahalaan noong 2012 at isang bagong konstitusyon ang pinagtibay sa pagtatapos ng taon. Ang nahalal na gobyernong ito, gayunpaman, ay napabagsak makalipas ang isang taon nang ang militar ay namagitan upang alisin ang bagong halal na pangulo, si Mohamed Morsi, isang miyembro ng Islamist Muslim Brotherhood, kasunod ng isang serye ng napakalaking pampublikong demonstrasyon laban sa kanyang administrasyon. Para sa talakayan ng kaguluhan at pagbabago sa politika sa Egypt noong 2011, tingnan ang pag-aalsa ng Egypt noong 2011. Ng sinaunang Griyegong ipaktura at kalakalan ay higit na nalampasan ang agrikultura bilang pinakamalaking sektor ng pambansang ekonomiya. Ang turismo ay tradisyonal na nagbigay ng napakalaking bahagi ng foreign exchange, ngunit ang industriyang iyon ay napapailalim sa mga pagbabago sa panahon ng politikal at sibil na kaguluhan sa rehiyon. Lupa, hangganan ng mga hangganan ng lupain ng Egypt ang Libya sa kanluran, Sudan sa timog, at Israel sa hilagang silangan. Ang hangganan ng Egypt sa Sudan ay kapansin-pansin sa dalawang lugar, ang Alib Triangle sa tabi ng Dagat na Pula at Berol sa malayong bahagi ng lupain, na napapailalim sa magkaibang pag-aangkin ng dalawang bansa. Tingnan ang tala ng mananaliksik. Sa hilagang baybayin ng Mediterranean nito, ay humigit kumulang 620 milya, 1,000 kilometro, at sa silangan ang baybayin nito sa Dagat na Pula at Gulpo ng Aqaba ay mga 1,200 milya, 1,900 kilometro. Kaginhawaan, ang topografiya ng Egypt ay pinangunahan ng nilim. Sa loob ng humigit kumulang 750 milya, 1,200 kilometro, ng hilagang daanan nito sa buong bansa, ang ilog ay tumatawid sa hubad na disyerto. Ang makitid na lambak nito ay isang matingkad na guhit na berde, na sagana sa panganganak sa kaibahan ng tiwangwang na nakapaligid dito. Mula sa lawa ng Nasser, ang pasukan ng ilog sa Timog Egypt, hanggang sa Cairo sa hilaga, ang Nile ay natatabunan sa parang trench na lambak nito sa pamamagitan ng mga karatig na bangin, ngunit sa Cairo ay nawawala ang mga ito, at ang ilog ay nagsimulang pumaypay sa delta nito. Ang Nile at ang delta ang bumubuo sa una, sa 4 na physiographic na rehiyon. Ang iba ay ang kanlurang disyerto, Arabic al-Ar al-Gharbiya, ang silangang disyerto, Al-Ar al-Sharqiya, at ang Sinai Peninsula. Hinahati ng Nile ang talampas ng disyerto kung saan ito dumadaloy sa dalawang di-pantay na seksyon, ang kanlurang disyerto, sa pagitan ng ilog at hangganan ng Libya, at ang silangang disyerto, na umaabot hanggang sa Suez Canal, Gulpo ng Suez, at Dagat na Pula. Ang bawat isa sa dalawa ay may natatanging katangian, gayon din ang ikatlo at pinakamaliit sa mga disyerto ng Ehipto, ang Sinai. Ang kanlurang disyerto, isang sangay ng disyerto ng Libya, ay tuyo at walang mga wadis, mga tuyong higaan ng mga panapanahong ilog, habang ang silangang disyerto ay malawak na pinaghiwa-hiwalay ng mga wadis at napapaligiran ng masungit na mga bundok sa silangan. Ang disyerto ng gitnang Sinai ay bukas na bansa, na pinaghiwa-hiwalay ng mga burol at namarkahan ng mga wadis. Ang Egypt ay hindi, gaya ng madalas na pinaniniwalaan, isang ganap na patag na bansa. Bilang karagdagan sa mga bundok sa tabi ng Dagat na Pula,
ang mga bulubunduking lugar ay nangyayari sa matinding timog kanluran ng kanlurang disyerto at sa timog na peninsula ng Sinai. Ang mataas na lupa sa timog kanluran ay nauugnay sa uwent na bundok na Masa, na nasa labas lamang ng teritoryo ng Egypt. Ang mga baybaying rehiyon ng Egypt, maliban sa delta, ay nasa lahat ng dako na natatabunan ng disyerto o ng bundok. Sila ay tuyo o napakalimitado ng pagkamayabong. Ang kapatagan sa baybayin sa parehong hilaga at silangan ay malamang na makitid. Bihira itong lumampas sa lapad na 30 milya, 48 kilometro. Maliban sa mga lungsod ng Alexandria, Port Said, at Suez at ilang maliliit na daungan at resort gaya ng Marsmar at Al Alamein, El Alamein, ang mga rehiyon sa baybayin ay kakaunti ang populasyon at kulang sa pag-unlad. Ang lambak ng Nile at Delta, ang Nile Delta, o Lower Egypt, ay sumasaklaw sa isang lugar na 9,650 square miles, 25,000 aska. Ito ay humigit kumulang 100 milya, 160 kilometro. Ang haba mula sa Cairo hanggang sa Mediterranean, na may baybayin na umaabot ng mga 150 milya, 240 kilometro, mula Alexandria hanggang Port Said. Umabot sa 7 sanga ng ilog ang dating dumaloy sa delta. Ngunit ang tubig nito ay puro sa dalawa, ang sangay ng Damietta sa silangan at ang sangay ng Rosetta sa kanluran. Bagamat ganap na patagbukod sa paminsan-minsang bunton na umaagos sa alluvium, ang delta ay malayo sa walang tampok. Ito ay criss-crossed ng isang maze ng mga kanal at drainage channel. Karamihan sa baybayin ng delta ay tinatangay ng maalat-alat na lagoon ng mga lawa ng Mary, Ig, Burulus, at Manzila. Ang conversion ng delta sa pangmatagalang irigasyon ay naging posible sa pagpapalaki ng 2 o 3 pananim sa isang taon, sa halip na isa. Higit sa kalahati ng kabuuang lugar nito, ang nilinang na bahagi ng lambak ng Nile sa pagitan ng Cairo at Asun ay nag-iiba mula 5 hanggang 10 milya, 8 hanggang 16 na kilometro, ang lapad, bagamat may mga lugar kung saan lumiliit ito sa ilang daang yarda at iba pa kung saan lumalawak ito hanggang 14 na milya, 23 kilometro. Mula nang matapos ang Aswan High Dam noong 1,970, ang 3,900 square miles, 100 square km valley ay nasa ilalim ng perennial irrigation, hanggang sa binaha ito ng tubig na na-impound sa likod ng High Dam upang bumuo ng Lake Nasser. Ang Nubian Valley ng natumpu as para sa pangingisda nito at bilang isang lugar ng turista, at ang mga pamayanan ay lumaki sa paligid nito. Ang silangang disyerto ay binubuo ng halos 1/4 ng ibabaw ng lupain ng Ehipto at sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 85,670 milya kwadrado, 221,900 kilometro kwadrado. Ang Hilagang Baitang ay isang limestone plateau na binubuo ng mga gumugulong na burol na umaabot mula lalim na mga bay na naglalaman ng maliliit na pamayanan ng mga seminomad. Kasama sa ikalawang baitang ang sandstone plateau mula sa Kinpatimog. Ang talampas ay din malalim na naka-indent sa pamamagitan ng mga bangin, ngunit ang mga ito ay medyo libre mula sa mga hadlang, at ang ilan ay magagamit bilang mga ruta. Ang ikatlong baitang ay binubuo ng Red Sea Hills at ang Red Sea Coastal Plain. Ang mga burol ay tumatakbo mula malapit sa Suez hanggang sa hangganan ng Sudan. Ang mga ito ay hindi isang tuloy-tuloy na hanay, ngunit binubuo ng isang serye ng mga magkakaugnay na sistema ng higit pa o mas kaunti sa pagkakahanay. Ang isang bilang ng mga taluktok sa Red Sea Hills ay umabot sa higit sa 6,000 talampakan, 1,800 metro, at ang pinakamataas, ang bundok Shib al-Bant na naglalaman ng mga oasis ng Al-Qrija at Al-Kila. Sa malayong hilaga ay ang mga oasis ng Al-Farfira at Al-Bariya. Hilagang kanluran mula sa huli ang talampas ay patuloy na bumabagsak patungo sa Qattara Depression, Mankhafa al-Qara, na hindi nakatira at halos hindi madaanan ng mga modernong sasakyan. Kanluran ng Qattara Depression at malapit sa hangganan ng Libya ay ang pinakamalaki at pinakamataong oasis,
ang oasis ng Siwa. Ito ay pinaninirahan sa loob ng libu-libong taon at hindi gaanong naiimpluwensyahan ng modernong pag-unlad. Timog ng Katara Depression at umaabot sa kanluran hanggang sa hangganan ng Libya, ang kanlurang disyerto ay binubuo ng malalaking tagaytay ng tinatangay na buhangin na may halong batuhan. Sa kabila ng Katara Depression pahilaga, ang gilid ng talampas ay sumusunod sa dagat Mediteraneo na nag-iiwan ng isang makitid na kapatagan sa baybayin. Peninsula ng Sinai, binubuo ang peninsula ng Sinai ng isang hugis wedge na bloke ng teritoryo na may base nito sa baybayin ng dagat Mediteraneo at ang tuktok nito ay napapaligiran ng mga gulpo ng Suez at Aqaba. Sumasaklaw ito sa isang lugar na humigit kumulang 23,000 square miles, 59,600 square km. Ang katimugang bahagi nito ay binubuo ng masungit, matalim na may ngipin na mga bundok. Ang mga ito ay umabot sa mga elevation na higit sa 8,000 talampakan, 2,400 metro. Kabilang sa mga ito ang Mount Catherine, Jabal Kethiren, ang pinakamataas na bundok ng Egypt, na may taas na 8,668 talampakan, 2,642 metro. Ang gitnang bahagi ng Sinai ay binubuo ng dalawang talampas, Alth at Al-Adma. Parehong malalim na naka-indent at lumulubog pahilaga patungo sa Wadi al-Arsh. Patungo sa dagat Mediteraneo, ang hilagang dalisdis ng talampas ay pinaghiwa-hiwalay ng mga burol na hugis simboryo, sa pagitan nila, at ng baybayin ay mahaba, magkatulad na linya ng mga buhangin. Ang ilan sa mga ito ay higit sa 300 talampakan, 100 metro, ang taas. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng mismong baybayin ay ang Salt Lagoon, ang Lake Bardol, na umaabot ng mga 60 milya, 75 kilometro. Drainase, bukod sa Nile, ang tanging natural na pangmatagalang ibabaw na paagusan ay binubuo ng ilang maliliit na batis sa mga bundok ng timog na peninsula ng Sinai. Karamihan sa mga lambak ng silangang disyerto ay umaagos pakanluran patungo sa Nile. Ang mga ito ay nabubulok ng tubig, ngunit karaniwang tuyo. Pagkatapos lamang ng malakas na pag-ulan sa Red Sea Hills, ay nagdadala sila ng mga agos. Ang mas maikling mga lambak sa silangang bahagi ng Red Sea Hills ay umaagos patungo sa pulang dagat. Sila, masyadong, ay karaniwang tuyo. Ang drainage sa mga bundok ng Sinai Peninsula ay patungo sa Gulfs ng Suez at Aqaba. Tulad ng sa Red Sea Hills, ang torrent action ay nagbunga ng mga lambak na malalim na nabubulok at karaniwang tuyo. Ang gitnang talampas ng Sinai ay umaagos pahilaga patungo sa Wadi al-Arsh, isang depresyon sa disyerto na paminsan-minsan ay nagdadala ng tubig sa ibabaw. Ang isa sa mga tampok ng Western Desert ay ang pagiging tuyo nito, tulad ng ipinapakita ng kawalan ng mga linya ng paagusan. Gayunpaman, mayroong isang malawak na talahanayan ng tubig sa ilalim ng Western Desert. Kung saan malapit ang tubig sa ibabaw, ito ay tinapik ng mga balon sa ilang oasis. Mga lupa, sa labas ng mga lugar ng Nile Silt Deposits, ang likas na katangian ng naturang cultivable soil na umiiral ay depende sa pagkakaroon ng supply ng tubig at ang uri ng bato sa lugar. Halos 1/4 ng kabuuang ibabaw ng lupain ng Egypt ay binubuo ng Nubian sandstone, na umaabot sa katimugang mga seksyon ng parehong mga disyerto sa silangan at kanluran. Ang mga deposito ng apog na nasa edad na Eocene, ibig sabihin, mga 35 hanggang 55 milyong taong gulang, ay sumasaklaw sa karagdagang ikalima ng ibabaw ng lupa, kabilang ang gitnang Sinai, at ang mga gitnang bahagi ng parehong silangan at kanlurang disyerto. Ang hilagang bahagi ng Western Desert ay binubuo ng limestone na dating mula sa Miocene epoch, 25 hanggang 5 milyong taon na ang nakalilipas. Halos 1/8 ng kabuuang lugar, lalo na ang mga bundok ng Sinai, ang dagat na pula, at ang timog kanlurang bahagi ng kanlurang disyerto, ay binubuo ng mga sinaunang igneous at metamorphic na bato, ang silt, na bumubuo sa kasalukuyang sinasakang lupain sa delta at lambak ng Nile, ay dinala pababa mula sa Ethiopian Highlands sa pamamagitan ng upper tributary system ng Nile, na binubuo ng Blue Nile at Abarah Rivers.
Ang lalim ng mga deposito ay mula sa higit sa 30 talampakan, 1.0 metro, sa Hilagang Delta hanggang humigit kumulang 22 talampakan, 7 metro, sa Ason. Ang White Nile, na sinamahan ng Blue Nile sa Khartoum, sa Sudan, ay nagbibigay ng mahahalagang sangkap ng kemikal. Ang komposisyon ng lupa ay nag-iiba, at sa pangkalahatan, ay mas mabuhangin, patungo sa mga gilid ng nilinang na lugar. Ang isang mataas na nilalaman ng luad ay nagpapahirap sa paggawa, at ang isang konsentrasyon ng sodium carbonate kung minsan ay gumagawa ng hindi matabang itim alkali na mga lupa. Sa hilaga ng delta, ginawa ng salinization ang mga steril na lupa ng tinatawag na baog na mga rehiyon. Klima. Ang Egypt ay nasa loob ng North African Desert Belt. Ang pangkalahatang klimatiko nitong mga katangian, sa makatuwid, ay mababa ang taunang pag-ulan at isang malaking panahon at pang-araw-araw na hanay ng temperatura na may sikat ng araw sa buong taon. Sa disyerto, pinupukaw ng mga bagyo ang mga sunstorm o dust storm na tinatawag na Khamsins, Arabic, 50s, dahil sinasabing darating ang mga ito ng 50 araw bawat taon, na kadalasang nangyayari mula Marso hanggang Hunyo. Ang mga ito ay sanhi ng tropikal na hangin mula sa timog na gumagalaw pahilaga bilang resulta ng extension sa hilagang silangan ng low-pressure system ng Sudan. Ang Khamsin ay sinasamahan ng matinding pagtaas sa temperatura na 14 na hanggang 20 degree F, 8 hanggang 11 degree C. Isang pagbaba sa relatibong halumigmig, kadalasan hanggang 0% at makapal na alikabok. Ang hangin ay maaaring umabot sa lakas ng unos. Ang klima ay karaniwang biseasonal, na ang taglamig ay tumatagal mula Nobyembre hanggang Marso at tag-araw mula Mayo hanggang Setyembre, na may mga maikling panahon ng transisyonal na namamagitan. Ang taglamig ay malamig at banayad at ang tag-araw ay mainit. Ang average na minimum at maximum na temperatura ng Enero ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng 48 at 65 degree F, 9 at 18 degree C sa Alexandria at 4 na average na mataas na temperatura sa tanghali sa Hunyo mula 91 degree F, 33 degree C sa Cairo hanggang 106 degree F, 41 degree C sa Asun. Tinatangkilik ng Egypt ang napakaaraw na klima, na may mga 12 oras na sikat ng araw bawat araw sa mga buwan ng tag-araw at sa pagitan ng 8 at 10 oras bawat araw sa taglamig. Maaaring mangyari ang labis na temperatura at ang matagal na paglamig ng taglamig o pag-init ng tag-init ay hindi karaniwan. Kapansin-pansing bumababa ang halumigmig mula hilaga hanggang timog at sa mga gilid ng disyerto. Sa kahabaan ng baybayin ng Mediterranean ang halumigmig ay mataas sa buong taon, ngunit ito ay pinakamataas sa tag-araw. Kapag ang mataas na antas ng halumigmig ay nagtutugma sa mataas na temperatura, nagreresulta ang mga mapang-aping kondisyon. Ang pag-ulan sa Egypt ay kadalasang nangyayari sa mga buwan ng taglamig. Ito ay kakarampot sa karaniwan, ngunit lubhang pabago-bago. Ang halaga ay lumiliit ng husto patimog. Ang taunang average sa Alexandria ay humigit kumulang 7 pulgada, 175 mm. Ang Cairo ay may mga 1 pulgada, 25 mm, at halos walang natatanggap ang Ason, mga 0.1 pulgada, 2.5 mm lamang. Ang Red Sea Coastal Plain at ang Western Desert ay halos walang ulan. Ang Sinai Peninsula ay tumatanggap ng medyo mas maraming pag-ulan. Ang hilagang sektor ay may taunang average na humigit kumulang 5 pulgada, 125 mm. Buhay ng halaman at hayop sa kabila ng kakulangan ng pag-ulan, ang natural na mga halaman ng Egypt ay iba-iba. Karamihan sa kanlurang disyerto ay ganap na walang anumang uri ng buhay ng halaman. Ngunit kung saan mayroong ilang anyo ng tubig, ang karaniwang paglago ng mga perennial at damo sa disyerto ay matatagpuan. Ang coastal strip ay may masaganang buhay ng halaman sa tagsibol. Ang silangang disyerto ay tumatanggap ng kalat-kalat na pag-ulan. Ngunit sinusuportahan nito ang iba't ibang mga halaman na kinabibilangan ng tamarisk, acacia, at mark, isang walang dahon, walang tinik na puno na may hubad na mga sanga at maliliit na sanga, gayon din ang iba't ibang uri ng matinik na palumpong, maliliit na succulents, at mabangong mga halamang gamot.
Ang paglagong ito ay higit na kapansin-pansin sa mga wadi ng Red Sea Hills at ng Sinai at sa Elba Mountains sa Timog Silangan. Ang Nile at mga kanal ng irigasyon at mga kanal ay sumusuporta sa maraming uri ng mga halamang tubig. Ang lotus ng sinaunang panahon ay matatagpuan sa mga drainage channel sa delta. Mayroong higit sa 100 uri ng damo, kabilang sa mga ito ang Kawayan at Esparto, Alf, isang magaspang at mahabang damo na tumutubo malapit sa tubig. Ang matitipunong mga perennial reed tulad ng Spanish reed at ang common reed ay malawak na ipinamamahagi sa Lower Egypt, ngunit ang papyrus, na nilinang noong unang panahon, ay matatagpuan lamang sa mga botanical na hardin. Ang date palm, parehong nilinang at subspontaneous, ay matatagpuan sa buong delta, sa lambak ng Nile at sa mga oasis. Ang dawn palm, Hyphaean thebaica, isang African fan palm, ay partikular na kinilala sa Upper Egypt, ang katimugang bahagi ng Nile Valley at mga oasis, bagamat may mga nakakalat na halimbawa sa ibang lugar. Napakakaunting mga katutubong puno. Ang Phoenician juniper ay ang tanging katutubong conifer, bagaman mayroong ang Nubian ibex, ang Egyptian hair, at 2 uri ng jerbo, isang parang daga na may mahabang hulihan na mga binti para sa pagtalon. Ang Egyptian jackal, Canis lupaster, ay umiiral pa rin. At ang Hyrax ay matatagpuan sa mga bundok ng Sinai. Mayroong 2 carnivorous mammal, ang kaffir cat, isang maliit na feline predator, at ang ichneumon, o Egyptian mongoose. Maraming uri ng butiki ang matatagpuan, kabilang ang malaking monitor. Ang mga makamandag na ahas ay kinabibilangan ng higit sa 1 uri ng ulupong. Ang batik-batik na ahas ay matatagpuan sa buong lambak ng Nile at ang Egyptian cobra, Dejihaj, sa mga lugar ng agrikultura. Karaniwan ang mga alakdan sa mga rehiyon ng disyerto. Mayroong maraming mga species ng rodents. Maraming uri ng insekto ang makikita, kabilang ang balang. Ang Egypt ay mayaman sa birdlife. Maraming mga ibon ang dumaraan sa malaking bilang sa kanilang paglipat sa tagsibol at taglagas. Sa kabuuan, mayroong higit sa 200 migrating na uri na makikita, gayon din ang higit sa 150 residenteng ibon. Ang nakahud na uwak ay isang pamilyar na residente, at ang itim na saranggola ay katangian sa kahabaan ng lambak ng Nile at sa Alphaean. Kabilang sa mga ibong mandaragit ay ang lanner falcon at ang kestrel. Ang mga lammergeier at golden eagles ay nakatira sa Eastern Desert at sa Sinai Peninsula. Ang sagradong ibis, isang long-billed wading bird na naugnay sa sinaunang Egypt, ay hindi na matatagpuan, ngunit ang great white egret at cattle egret ay lumilitaw sa Nile Valley at Alphaean, gayon din ang hoopoe, isang ibon na may erectile fan-like crest. Ang mga residenteng ibon sa disyerto ay isang natatanging kategorya na may bilang na mga 24 na uri. Ang Nile ay naglalaman ng humigit kumulang 170 na uri ng isda. Ang pinakakaraniwan ay bull, tilapia nilotica, isang magaspang na isdang may spiny fin, at ang Nile perch. Ang mga lawa sa baybayin ng delta ay naglalaman ng pangunahing biwa, gray mullet. Ang lawa ng Humoran sa gobernador ng Alphaean, Mufaa, ay napunan ng biar at lawa ng Nasser na may bull, na lumalaki ng napakalaki sa tubig nito.